Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin. Pwede ba nasa foreman ka na kagad lumapit kung magpapatayo ka ng bahay? Kagaya ng ginagawa ng marami, no? Na nakikita ko rin sa Facebook, no? Na mga foreman nag-aalok ng design and build. Pwede kaya yun? Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Unang-una, ano ba ang foreman? From the term foreman. Siya yung katiwala sa site. Sinong nagtitiwala sa kanya? Marami, no? Yung contractor at yung mga engineer at yung architect na nagdisenyo ng plano. So, yun ang role ng foreman. Kailangan ay siya yung mag-supervise ng mga laborer. Yun ang trabaho niya. So, kung mayroong execution from design, gagawin sa actual, so si foreman, hahawakan niya yung plano, babasahin niya yung plano, iuutos niya dun sa mga laborer, sa mga workers niya, at i-execute nila doon sa site. So, yun ang trabaho niya. Kasi nga, siya yung pinagkakatiwalaan doon, no? Ng mga nag-design at ng contractor. Kung merong contractor, nasan yung owner? Dapat yung owner, siya naman ang kausap nung contractor. O kaya, nung architect o nung engineer na nag-design. Hindi dapat direkta kay foreman. So, dun pa lang, no? Dun pa lang, alam na natin, no? Na hindi ka dapat, okay, meron na akong lote, foreman, meron akong lote, gusto kong magpagawa ng bahay. Gawan mo naman ako ng design. Tapos, estimate mo na. Yan. Tapos, magkano magagastos natin? Magagastos ko. Kasi ikaw na maggawa. So, hindi yun pwede. Kasi ang trabaho ng foreman, siya ang mag-execute under the supervision ng professionals na nag-design nung, sabihin natin, yung bahay, o kaya yung contractor na magtatayo. Kumuha ng kontrata sa pagtatayo. Para siyang, sabihin natin, owner. Tapos, pagkatapos ng owner, yung kanyang team ng professionals na binubuo ng architect tsaka ng mga engineers na nag-design ng project. Tapos, yung contractor. Yung contractor, tapos yung foreman niya. Yung contractor nga, meron pang, kung malaki-laking contractor yan, meron pa siyang mga in-house na mga engineers pa niya. Tapos yung mga engineers niya, yung site engineer, doon pa papasok yung foreman. So, walang link si foreman doon sa owner. Dahil hindi ganon. Hindi ganon. Minsan nga, may napapanood ako sa Facebook, pinakamagaling daw na foreman. Sarap nga dibdiban eh. Pinakamagaling daw na foreman. Huwag niyong panoorin yun. Hindi totoo mga pinagsasabi nun, no? Yan. So, hindi pwede na lalapit ka kagad sa foreman. Kasi, ang unang-una, ang foreman, ang trabaho niya, ang expertise niya, ay basahin yung plano. Hindi ang gumawa ng plano. Hindi siya pwedeng gumawa ng plano. Unless yung foreman na yun ay architect at engineer. Hindi, no? Kung wala siyang lisensya ng pagiging arkitekto at ng pagiging engineer, hindi siya pwedeng mag-design. So, ang trabaho ni foreman, magbasa ng plano. Pagkatapos, yung binasa niyang plano, isusukat niya sa site, iuutos niya sa kanyang mga piyon, mga mason, laborer, at i-execute nila base sa plano na ginawa ng professional, yung architect or yung engineer. Yan. So, hindi siya pwede na
gumawa ng plano. Kaya kung meron kang plano na magpagawa ng bahay, maghanap ka ng isang professional. Makipag-usap ka sa isang architect na tutulong sa'yo para mai-plan, mai-design yung gusto mong bahay, yung requirements mo ay maibigay sa'yo. Pagkatapos, mabigyan ka ng design at mabigyan ka rin ng team ng mga engineers na magbibigay din sa'yo ng design ng mga utilities at ng structural. At yung plano na yon ay ipapasa sa LGU. Yan man ay City Hall or Municipal Hall Engineering sa Office of the Building Official para mabigyan ka ng building permit. Kahit na pinakamagaling na foreman ang lapitan mo, hindi kanyan mabibigyan ng ganyang plano. Hindi kanyan mabibigyan ng signed and sealed na plans na requirement sa building permit. Hindi ka mabibigyan ng building permit kahit yan pa yung pinakamagaling na foreman sa buong daigdig. Hindi. No? Kaya, dapat, si foreman ay lalagay lang sa kanyang posisyon. Hindi siya pwedeng magturo tungkol sa teknikalidad. Pupunta siya sa social media. Tapos ituturo niya, ganito ang tamang mix ng semento, ganito ang design ng poste. Ganito ang design ko. Ganito ang pasok sa building code na dinesign ko. Hindi. Wala siyang karapatan. Kasi ang gagawa lang nun ay ang may lisensya na engineer para sa structural, electrical, sanitary. At para sa design ng bahay, architectural, ay arkitekto. Sa project management, limitado lang siya sa kanyang mga tao. Wala siyang link doon sa owner. No? Maliban na lang. No? Siyempre, dito sa atin sa Pilipinas, ang practice, yung owner ay maaaring hindi niya naman kayang kumuha ng malaking kontraktor. Hindi ba? O kaya mag-hire ng grupo ng engineers at architect para i-supervise yung project. Tanggapin na natin, no? Sa Pilipinas kasi, ay nasanay tayo na lalapit doon sa mga manggagawa na kaagad. Pero, hindi kasi safe na procedure yon. Bakit? Paano makakapag-design yung foreman ng isang safe na structure kung hindi naman niya alam kung paano kinukompute yung load na dadalhin ng structural members o yung poste, beams, foundation ng bahay na yon laban sa mga elements kagaya ng lindol, bagyo, soil bearing capacity, soil erosion. Hindi niya alam yon. Yung mga theories na yon, kasi sinasabi, tourist lang kayo. Kailangan yun. Kasi yun ang science behind everything. Bago itayo ang isang struktura. Kailangan mo doon ng structural engineer. Yeah. So, kung meron ka ng plano na ginawa ng architect at ng mga engineers, tapos yung plano na yon, detalyado, at meron kang kilalang foreman na pinagkakatiwalaan, kaya niyang basahin yung plano na yon at kaya niyang i-execute. Well, yan siguro ang pinaka-minimum na magiging requirement mo kung makikipag-deal ka sa isang foreman. Dapat, at the very least, ay may plano. Meron dapat siyang plano na gawa ng mga professionals. Signed and sealed, tapos may tatak ng building permit, may tatak ng Office of the Building Official. Tapos yun yung susundin niya. Dapat susundin niya yun. Siguro, ang pinakamagandang magagawa mo, may foreman ka. Pagkatapos, every now and then, ipapacheck mo dun sa nag-design, sa architect, saka dun sa engineers, kung tama yung ginawa ni foreman. Huwag mo siyang pagdidesisyonin. Sasabihin niya, dito sa plano, 16mm yung nakalagay na bakal. Pwede naman to. 12mm na lang, doblehin na lang natin. Mga design decisions yun. No? Huwag mo siyang pagagawain ng ganong decision. Only professionals can decide kung paano i-execute
yung kanilang design. Maraming salamat po. Sana nakapag-share po ako sa inyo ng something na mapapakinabangan ninyo at ng mga mahal ninyo sa buhay. Magkita-kita po tayo uli dito sa YouTube at sa Facebook page ko. Ingat po tayong lahat ha. Ako po si Architect Ed. Kita-kita po tayo muli. Bye!